Sa punto pong ito, kasalukuyan pong stranded ang News to Go anchor na si Howie Severino sa EDSA dahil sa mabigat na daloy ng trapiko po roon. Kumusta nga sitwasyon ngayon dyan, Howie? Kanina narinig ko yung balita na nung ikaw ay nag-uulat, nasa may bandang Shaw Boulevard ka, umusad na ba kahit papano yung daloy ng trapiko? Umusad naman dun sa EDSA ng siguro mga 4 to 5 kilometers per hour yung average speed, no? Pero madalas nakahinto. Pero lumiko na ako sa Ortigas. Mas magaang ang daloy ng trapiko rito at may alternative route kasi dito papuntang GMA at Quezon City. Iniwan ko na yung parking lot ng EDSA. 1 oras kalahati ang biyahe ko mula Magallanes hanggang doon sa pagliko ko sa Ortigas. Pero ngayon, humihinto na lang ang traffic para sa traffic light. Sana ituloy-tuloy na to. Liliko ako sa Endomingo tapos kakaliwa ng Balete. Ang pagkaalam ko, hindi naman masyadong nagbabaha sa mga kalsadang yan. Alright, Howie. So, ngayon sa sitwasyon mo, maaari mo bang i-describe kung may mga baha pa ba dyan sa mga nadadaanan mo? Kaya rin ako lumiko sa Ortigas dahil nabalitaan ko nga na may tumataas na baha sa may Santolan na malapit sa Camp Aguinaldo. No? Kaya rin nag-back up na yung traffic hanggang doon sa dulo ng EDSA sa Pasay. Yan ang gusto kong iwasan. Napansin ko kasi dito sa southbound papuntang Makati, kasi northbound ako kanina, papuntang Quezon City. Yung southbound, mabilis yung daloy ng trapiko. Despite the fact na mga ganitong oras, dapat rush hour, no? Yung papuntang Makati at southbound. Pero alam natin na suspendido yung klase, kaya maraming commuters ang wala sa lansangan ngayon. Pero baka marami pa rin pumapasok papuntang southbound. Kaya medyo nagulat ako na mabilis yung daloy sa southbound. Sa northbound naman, dahil din siguro sa baha doon sa Santolan, sobrang mabigat yung trapiko. Kaya lumiko na ako rito, naghanap na ako ng ibang paraan para makarating ng opisina. Kaya dapat magkasama tayo ngayon dyan, Maris. Pero nandito pa rin ako sa sasakyan. Oo nga, Howie. Pero sa ngayon ba, malakas pa ba yung ulan o kumusta ba yung lagay ng panahon dyan sa kinalalagyan mo? Well, medyo humina na. Dito, at least dito sa bahagi ng Ortigas, kanina malakas. Nung umalis ako ng Malate, bago pa mag 7:30, alam mo, maraming daan papuntang GMA, Quezon City. Galing sa Malate, may Quiapo, may Quirino, New Manila, at merong EDSA. Pinili ko yung EDSA dahil alam ko, mas bihirang bumaha sa EDSA at madalas bumabaha dyan sa may Espanya, Ramon Magsaysay. Yun nga, narinig ko nga sa radyo kanina na baha na sa maraming bahagi ng mga rutang yon. Pero nagulat nga ako na pati sa EDSA ngayon, hindi na madaanan yung isang bahagi doon sa may Camp Aguinaldo. Oo, Howie, may napansin ka ba ng mga stranded na mga pasahero sa mga oras na ito? Doon sa dinaanan mo? Wala akong napansin na mga maraming tao sa lansangan. Kasi nga, kanina inanunsyo na walang pasok ang mga eskwelahan at pati mga government offices. Wala na rin pasok. At yun nga, nag-appeal din si Edwin Lacerda kanina, yung spokesman ng Pangulo, na sa private sector na i-suspend na rin yung pasok sa mga kumpanya. Kaya siguro mas konti yung mga nag-aantay sa labas, no? Pero pero marami pa rin sasakyan at napansin ko may mga driver na lumalabas ng kanilang mga sasakyan para yun nga para umihi dahil sobrang tagal na nila sa loob ng sasakyan, hindi nila mapigil. Ito napapansin nga namin kasi may live nakuha tayo ngayon dito, Howie, ng sitwasyon dyan sa may EDSA Ortigas, yung flyover pa northbound, talagang standstill, no? Bumper to bumper yung mga sasakyan, hindi gumagala, wala tayong movement na nakikita. Taliwas dun sa mga ibang lanes na gaya nga na sinabi mo, dun sa southbound talagang dire-diretso lang. Ano bang inaasahan? Nakikita ba tayong mga traffic enforcers na tumutulong para mag-assist dun sa mga motorista natin dyan? Or kahit na may mga traffic enforcers, medyo wala ring matutulong yan? Siguro yung ma-advise ko lang, yung tingnan yung mga
yung MMDA Twitter account, kasi kanina pa sinasabi ng MMDA sa Twitter nila na northbound talagang makapal yung trapiko at may baha dyan sa Santolan. Kaya rin kami lumiko dito sa Ortigas. Ngayon, nasa end na kami, maluwag dito. Kaya ang advice ko sa mga nasa EDSA at northbound na wala pa sa Ortigas, pwede silang lumiko sa Ortigas. At ito, nandito na kami sa New Manila. Tuloy-tuloy, halos walang trapiko dito. At ito ay alternative route papunta dyan sa Timog area, kung dyan naman din papunta ang mga motorista. And then, I guess from Timog, baka may iba ring daan papunta doon sa Balintawak at mga iba pang destinasyon nila. O para lang sa mga kabubukas lamang ng kanilang mga television, Howie, ulitin nga lang natin yung lugar kung saan talagang may imbudo o yung talagang halos hindi na gumagalaw yung daloy ng trapiko at saan yung magandang alternatibong ruta na maaari nilang daanan, Howie? Well, ayon doon sa nadaanan ko lang kanina ay mula Magallanes hanggang Ortigas ay talagang halos hindi gumagalaw ang trapiko. Kaya sinabi ko lang hanggang Ortigas dahil lumiko na ako sa Ortigas dahil napansin ko mas napakaluwag ng daan at ngayon nandito na ako sa New Manila ayan, natatanaw ko na yung Aurora, wala masyadong trapiko at least dito sa New Manila, no? Pero ang pagkaalam ko dahil tinitingnan ko rin yung MMDA Twitter account may baha sa Santolan at nakalagay hindi passable. Kaya hindi ko rin maintindihan kung bakit gumagalaw pa ng konti kahit mabagal yung trapiko papunta ron kasi hindi nga daw passable. Baka may nahahanap na ibang daanan yung ibang mga motorista kaya gumagalaw din ng kahit konti yung trapiko sa EDSA northbound. Pero napansin ko southbound papunta naman Makati na karaniwang doon naman mabigat ang daloy ng trapiko sa oras na to ay mabilis na naman ang trapiko. Papuntang Makati naman yon. Pero yung papuntang Quezon City, ay ang advice ko sa mga nasa Shaw Boulevard pa lang o sa may Mandaluyong ay lumiko na sa Ortigas, papunta na New Manila. At dahil nandito ako ngayon sa New Manila, no, sa Balete at maluwag ang trapiko at sana ganito hanggang GMA. Oo, sige, hihintayin ka pa rin namin dito, Howie. Maraming salamat at ingat ka sa biyahe, Howie Severino.